Ay, magandang gabi ho mga friend. Sumagot na si Cayetano sa mga akusasyon ni Lacson, no? Tsaka mamaya baka mapag-usapan natin to si Panelo na nanaginip ng gising, no? Pakinggan natin to si Cayetano, ha? So, maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Tinuturo. Kung saan na nagtuturo, di ba? Pasig, Baguio, kung ano na tinuturo niya, no? Di ba? Tuloy. Galong, who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So, all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema. At hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga, nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. Bigyan na ho tayo ng opinion natin dyan, no, mga friend. Alam nyo, no, ito si Cayetano, ha? Pag ito ho hindi pumasok, o hindi ho ito nagaya kila Jinggoy o kay Revilla, inutil ho, lalabas hong inutil si Senator Lacson. Dahil sabi niya, di ba? Kumpleto na siya, sasampan niya na sa ombudsman. O, sumagot na si Cayetano. Ha? Yan, nasagot niya. O, tuturo na siya, meron sa Pasig, meron sa Baguio, at kung saan pa. O, di ba? Kaya, palingon to, kaya nag-iingay sa korupsyon. Tama sabi ni Lacson, na parang kung saan siya nagtuturo ng korupsyon, di ba? Pero, yung pala, sa kanya meron din. Nasilip ngayon nito si Senator Lacson. Pero yan ay sagot niya. Nagtuturo siya. Kagaya sa Pasig, ganyan. Pero yun lalabas ho, inutil. Maski ho itong National Bureau of Investigation. Pag wala hong dito, sa SEA Game, ha? Marami hong bilyon. Oo. Tsaka dapat ito, naka-freeze na nito Pag dapat ito, automatic to. Salin nito lahat. Dapat to talagang kung didiinan to, no? Kung didiinan. Oo. Ang dami. Lalo yung liwanag, yung tawag ito, yung kasama niya si Robin Padilla, obstruction of justice. Yun. Sinampa na yata yan Oo. Pag itong si Kimo, tsaka ito, lumusot ito, yung sa obstruction of justice, lumusot si Kimo, nako, inutil. Talagang lalabas na inutil yung National Bureau of Investigation, di ba? Kasi, magsasampa kayo ng kaso, didismissin lang ng korte. Anong klaseng National Bureau of Investigation kayo, di ba? Ganon din to si Senator Lacson, di ba? Yun lang ako dyan. Pag wala hong nangyari dito kay Boy Daldal, dito kay Cayetano, nakalusot ito doon sa NBI at saka kay Ping Lacson,
Napakatibay na ito. Di ba, mga boss? Puntahan natin ho yung nangyayari sa Davao. Ayan ho yung Davao, yung 51 billion. Oh. Puspusan ang rescue operation sa mga residenteng natrap sa baha sa Bangkal, Davao City, Biyernes gabi, July 24. Ano pa ho to ha? Hindi pa ho masyadong bagyo to ha? Oh, ayon sa Davao City Fire District, bukod sa Bangkal, may mga sinagip din silang mga residente sa ilang barangay sa Togbok District. Oh, ayan. Grabe mga boss, oh. Kawawa tao. Yung iba ho rito, nasa bubong na. Oo. 51 billion ho yan. Yan ang Duterte, di ba? Puntahan natin si Butike. Ito, si Panelo. Bagay raw na maging Vice President sa 2028 si Robin Padilla ayon kay Attorney Salvador Panelo. Bukod dyan, si Padilla pwede rin daw maging future President. Putang. Tangin na yan. Ano kaya tinitira dito si Panelo? Di kaya addict to? O nananaginip ng gising? O anong nito? No? Ay, naku mga boss. Tuloy natin ha. Arito ang Frontline Report. Kung tutuusin, medyo malayo pa ang 2028 presidential elections at bukod tanging si Vice President Sara Duterte pa lang ang nag-anunsyong tatakbo siya sa pagkapangulo. Kung sino ang kanyang running mate, wala pang pinapangalanan. Pero para kay dating Presidential Chief Counsel Salvador Panelo, si Senator Robin Padilla ang magandang katandem ni VP Sara. Inumpos ko si Robin na maging Vice President. Pag si Robin ay nanalong Vice President, I'm sure he will win together with Inday Sara. Nabanggit din daw Di kaya addict to. Tangin na Panelo to. Abogado to. Di ba? Attorney to eh. No? Di kaya, ano kaya tinitira nito? o ni Panelo na kung hindi si Sara, si Binoy ang presidente niya for 2028. Pero dahil nag-announce na ng kandidatura ang Kahit 50... edi pang 2034 na lang daw si Padilla. Siya ang susunod kay Inday Sarang presidente. Puta na, Panelo. Magsimba ka kaya. Di ka kaya nagsisimba. Pagkatapos daw ni Sara na presidente, si Robin daw ang susunod na presidente. Mukhang marami hong baliw ah. Marami na hong na ano ba? Abe, walang problema si Kimo at siya graduate ng UP, University of Prison. Pero ito, may anak ba yata abogado ito? Hindi kaya pwedeng awatin ng anak ito kung ano sasabihin nito. Tuloy mo. Base sa latest survey ng Pulse Asia, number 1 si Padilla sa senatorial preference. Putang ina, yun ang problema eh. Napanood niyo yung kay Atty. Claire Castro kanina, kagabi. Talagang buisit na buisit din siya eh, dito sa mga survey na lumalabas na to. Mantakin mo, number 1 daw si Robin Padilla. Putang gago. Putang ina mga surveyor to. Hindi kaya kinikilabutan to mga to. Pero kung sa usapin ng pagka-vice president, pangalawa si Padilla. Nangunguna riyan ang kanyang kaalyadong si Senator Bongo. Puta, kakilabot na ho to. Sa pagkapangalawang pangulo daw, nangunguna si Bongo. Tapos si Padilla. Aba, teka, may ICC ah. May ICC. Ibig mo sabihin, aabot pa si Bongo, makakapag-file pa ng candidacy sa 2028? Ah? Ano ba itong mga surveyor na to? Bago kayo maglagay ng ganyan, merong mga kaso to. Si Kimo naman, may obstruction of justice to. Pag na-guilty to, hindi na to pwede tumakbo.
Baliwala, parang, ano to, baliwala sa kanila batas, mga boss. Ha? At saka, anak ng puta talaga, naku, Mariosep. His Excellency, naku, Mariosep ka. At mayroong pang malawakang rallying, ano na raw, ay nako, Lord. Save the Philippines talaga, puta lang yan. Tuloy. Ayon kay Panelo, mapasaro o sago man yan ay parehong malakas daw ang fighting chance sa eleksyon. Pero meron pa raw silang pinipili. Meron pang isa na pinag-uusapan, hindi ko pa alam kung tutuloy. Abulan niyo kung sino. Basta may naririnig na ako. May narinig. Yan nga lang, posibleng magbago yan sakaling makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng dating kongresista at kaalyado ng mga Duterte na si Mike Defensor na sakali man daw ng Sa petong gago na ito, nakakulong na to, di ba? Kung sakali daw na makakumbik si Sara, sino? tuloy ang impeachment sa bise, panlaban nila si Davao City Mayor Baste Duterte. Sinusubukan pa ng news Inang parang mga ilo, no? Pag nakumbik daw si Sara, sabi naman nito si Defensor, ang ipapatakbo yung presidente, si Boy Tato. Ang inang... Ako, Diyos ko. Excellency, ano ba? Ha? Wala ba kayong magagawa talaga? Aba, asa na yung ano dito? Pero sabi, sasampahan daw to ng grave threat din eh. Balita, di ba? Kaapon. Nakapayakit ako. Tsaka yung ginawa nitong kahayupan dun sa harap ng DNR sa Davao. Oo. Naku, Mariosep. 5 na kunin ang panig ni Senator Padilla. Kung matatandaan, sinabi na noon ng kanyang misis na si Mariel Padilla na hindi deserve ng mga Pinoy ang kanyang mister. Nagbabalita mula sa Putang ina. Sabi nga naman ni Mariel, hindi deserve ng mga Pilipino ang kanyang asawa. Tama. Hindi deserve ng mga Pilipino yung asawa niya, hindi deserve ng mga baligtad eh. Hindi raw deserve ng asawa niya ang mga Pilipino. Putang ina, ano na? Putang ina. Dapat ito si Kimo, wag na pag-usapan niya ata ito eh. Bakit? Alam nyo, good or bad publicity is still publicity. Mantakin mo sa dami yan ng kabubuhan nito. Mula kay Christian Isguera, Barry Gutierrez, Atty. Barry Gutierrez, Ronald Llamas, Atty. Dino De Leon. Puta, habang pinupunan mo yung katangahan at kabubuhan itong hype nito, lalong tumataas ang survey. Puta na survey yan, no? Boo! Ay, nako, Lord. Ano ba? Pwede na yata tayo magkulan. Tama na, wala ka nang maibalita, putang. Puro ka. Pero na, pag si Cayetano, to si Peter, Ambassador of Jesus Christ. Tang inang yan. Ang nagsasabaw ng kaso dito, ha? National Bureau of Investigation, no? Yung obstruction of justice, NBI din yata, at maliwanag pa sa sikat ng araw, saka to si Kimo, Senator Pampilo Lacson, ay putang na. Ano masasabi ninyo rito sa batas na umiiral na to? Pang mahirap lang? Pag mga ganito, walang mangyayari? Pag hindi ho ito nakulong, inutil talaga. Lalabas na inutil lahat. Saan isasampa? Sa ombudsman, di ba? Ni Ping Lacson, yung kanyang investigasyon sa Taguig. At marami na rin naisimpa sa ombudsman. Si Senador Trillanes. Ewan ko saan isasampa naman ng NBI yung kanilang investigasyon sa SEA Games. Baka sa ombudsman din yan. Aba, bigyan nyo ng prioridad yan, Diyos ko.
Maliwanag pa sa sikat ng araw yan, maski mga sinampa ni... Ang pating, oh. Ang mahirap talaga mga friend, pag si Sayad na-acquit. Oo, yan ang pinakamabigat tanggapin. Magmula nung nakaraang taon, yung impeachment na yan ni Sara, nagka-leche-leche kay Chis Escudero dahil sa forthwith, halos isinumpa na si Chis Escudero ng alma mater niya na UP dahil yung forthwith napakasimpleng salita, hindi raw puta. Hanggang ngayon, ayan na naman, oo. At maraming nagtataka, Diyos ko. Yung grave threat, maliwanag pa sa sikat ng araw yun, oo. Dapat nga sana, unexplained wealth na yata yung susunod O, sa Lunes, oo. Dapat sana kada isang article, butuhan na. Para hindi na kumain ng nakapakaraming pera. Oo. Ano ba ang mangyayari? Tatapusin lahat yung 4 na article sa impeachment bago magbutuhan kung convicted o acquitted? Ito maliwanag na ito. Sinasabi na nga, di ba? Marami namang sasabi. Isa lang dyan sa 4 na article sa impeachment, mag-guilty si Sara. Tapos na boxing. Oh, dito sa grave threat, ang liwaliwanag na grave threat yan. Oh. Sabi nga ni Atty. Rene Bueno, ba't mo pa hahanapin yung maliwanag sinabi nung Sara Duterte, may kinausap na ako. At sigurado naman yung kinausap niya, he said yes. Oh, wag mo silang tigilan hanggang di mo sila mapatay, ha? Oh. And he said yes. Oh, sabi nga ni Atty. Rene Bueno, anong kahanapin niyo kung sino yung bukas papanood. Yung kay Atty. Rene Bueno ang isasalang ko. Para maganda. Aga pa naman. Singit natin. Eto siya, Amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At ngayon po ay meron na naman tayong pag-uusapan na napakaganda at marami po kayong matututunan. Kaya maupo muna kayo at kumalma, kumuha ng isang tasang kape at uminom. Ang galing niya, Atty. Bueno. Yung sense of humor niya, mabigat. Oo. Habang tayo ay nagpapaliwanag dito sa ating YouTube channel. Pero bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng disclaimer dito. Walang personalan at legal lecture lang po ito. Wala rin magpapa-assassinate sa akin pagkatapos nito. Pakiusap lang. Okay, so ngayon, pag-usapan natin itong mainit-init na parang hot pandesal na medyo merong konting suspense thriller na kaganapan sa politika at batas sa ating bansa. May narinig ba kayo sa balita kailan yung tungkol po sa impeachment trial kung saan tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva ang witness na si Melvin Matibag? Yun din ang ko dito di ba? Sabi ko, hindi rin ako sa mga banat nito si Joel Islord nito Ito po si Melvin Matibag ay isa pong abogado na hepe ngayon ng National Bureau of Investigation. Okay, so ang alam ko kahapon ba today is Wednesday, Tuesday siya nag-stand sa witness sa impeachment trial court. Kung di ako nagkakamali, kahapon lang, di ba? So kahapon, nagtanong itong si... Nung ko pa ako gustong talakayin to ibigay sa inyo dahil napakaganda ng pagkakapaliwanag ni Atty. Rene Bueno tungkol dito sa assassin na sinasabi. Pero nasabi ko na, maganda sa kanya manggaling. Senator Joel. Sa madaling salita, ang tanong niya is that, NBI, nakapokus ba kayo sa paghahanap sa pagkakakilanlan ng di umano'y hitman, yung assassin na kinontrata ng vice-presidente kaysa siguraduhin muna kung talagang may ganung bang tao. Parang yun ang point ni Joel Villanueva na
kailangan ma-determine kung totoo ba yung tao na yun, kung totoo bang nagkontrata si Vice Presidente na nag-hire siya ng hitman or assassin, di ba? So, ang sagot naman ni Attorney Matibag Istat, opo, at sa kasalukuyan ay galing kami sa napakaraming pangalan. Naging approximately less than 20 na lang at baka in 3 to 6 months, ma-identify na natin kung sino ito. Imagine, no? 3 to 6 months, ang tagal niyan, ha? Para lang ma-determine kung sino yung kinontrata ng Vice Presidente. Aba, parang episode yan doon sa crime scene investigation o kaya sa panonood ng mga mala teleseryeng Manhunt. Napapansin ko dito sa mga nagtatanong sa ating hukuman dyan sa impeachment court ay parang mahilig yata magsipanood ng Netflix itong mga nag-usisa dito sa mga testigo, mga may pattern na galing sa Netflix ng mga investigative movie, di ba? Okay, pero ngayon, bilang mga mag-aaral ng batas at mabuting mga mamamayan na gustong matuto, no, sa batas, tanungin po natin yung sarili natin. Kailangan ba talagang mahanap muna natin si Hitman o si Mr. Assassin, no? O may ilabas ng kanyang birth certificate bago natin masabing may malaking kasalanan at pananagutan ng ating Vice Presidente? Gaano ba yan kaimportante? Is that an essential element of the crime or essential for the conviction of the Vice President in this impeachment trial? Ang sagot natin ngayong araw na to ay hindi po. Isang cute na hindi po. At hindi absolutely necessary ang pagdetermine sa pagkatao kung may kontrata ba, kilala ba ang assassin. So ipapaliwanag natin dyan kung bakit this matter is not actually absolutely necessary in this case. Kumbaga, kung makilala nyo, bonus na lang yan, okay? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sa pamamagitan ng tatlong pangunahing aralin, ang batas, ang moralidad, at ang impeachment. Okay? Pag-usapan natin sa umpisa itong ang batas ng banta. Ano tayo ngayon? Para tayong umaatid ng Criminal Law 101. Okay? Sarap po manood sa kanya, eh. Oo. Madami kayong matututunan dito. Sige. Imaginin po ninyo, dumating yung kapitbahay mo sa bahay mo, galit na galit, at sinabi sa harap ng barangay tanod o barangay kagawad na ipinakontrata ko na ang buhay mo. Pag pumasok ako sa bahay mo, ipapapatay kita sa hard killer ko. Diba? Tapos, nung nireklamo mo siya sa pulis, ang depensa ng kapitbahay mo ganito. Aba, teka muna. Hulihin niyo muna yung hard killer ko, yung kinontrata kong assassin. Hanapin niyo muna ang pangalan niya at tirahin, no? Pag di niyo nahanap, ibig sabihin, wala akong kasalanan. Kasi hindi niyo nakilala, hindi nyo na-identified at hindi nyo napatunayan na may kontrata akong pinasok doon sa sinabi kong papatay sa kapitbahay ko. So, gets nyo? Parang naglalaro no? Sa batas natin walang ganon, no? Hindi pwede yung parang naglalaro ka lang na sasabihin mo, teka muna, identify nyo muna yung assassin ko Ano naman kinalaman nun sa criminal grave threats? Diba? Kasi alam nyo po, ang banta mismo ay isang krimen na. Ang grave threats ay in itself a crime under the Revised Penal Code. Sa ilalim po ng ating Revised Penal Code, may tinatawag tayong, ito nga, grave threats. Malinaw po yan. Malinaw po yan na ipinaliwanag sa Article 282 of the Revised Penal Code. Yan, inumin ko muna to. Aking gatas. Gatas Yung nangangatila lamunan ko. No, at para masarap ang tulog, gatas daw ang inumin bago matulog. Kung tumaga pa naman. So yun na po mga boss.
para lang ho tayong, kung paano yung kay Atty. Rene Bueno. Parang ginagago lang tayo doon sa ano eh. Yung, sino ba yung ano? Hindi na ho kailangan eh. Yun lang, sinabi niya na meron na siyang kinuntratang papatay dito, yun na yun. Ba't kailangan bang hanapin kung sino yung kinontrata niya? Siyempre, nakakaalam lang nun. Kaya sinasabi ni Matibag na marami siya kinakausap, malapit na nilang malaman kung sino. Paano yung malalaman? Iyan ka. Nakapating oo. Ang nakakaalam lang si Sara Duterte. Kung sino yun. Hindi ko alam din no, kung paano gagawin ng MBI na para tukuyin kung sino yung kinausap. 3 buwan daw bago kasi Atty. Rene Bueno, para ka nanonood ng Netflix. O tayo na. Basta yun na lang ho tayo niya. Mag-antay lang po tayo no, mga friend. Pag si Sara ay nakapag-file ng kandidacy at wala nangyari, inutil ho itong gobyerno na to. Yun lang. Pag si Cayetano, walang nangyari, inutil si Senator Ping Lacson, inutil ang NBI. O, diba? Pag si Kimo, nakatakbo rin, inutil talaga, wala na. Ang liwa-liwanag, sinakay niya si Bato. Obstruction of justice, kaliwanag, puta na. Asan na? Ano na nangyari, diba? Makakainip, no? Magkulab na tayo, mga boss. Ganyan talaga eh. Diba? Pero kung minsan, pag yung kaso noon nung nahuling anak niya, binso sa Olas 4, dismiss. Kulab na tayo? No? David Alin Mendoza, shout out my friend. Good evening po, Karox. Talagang makapal ang mukha niya si Inday Lustay Sayad. Gusto pa may pakitering sa defenseless team niya. At hindi siya magbabayad kundi ang taong bayan. Baka po kasi sobrang booking na kung siya pa ang sasagot sa mga pagkain ng team niya. Totoo. Parang parang bibitayin na, may huling kahilingan. David Alin Mendoza ulit ito. Karox, wala pong pinag-iba ang pagmumukha ni Atty. Ponga Estepoa sa mukha ni Bongo na parehong mukhang abnoy o mongoloid. Michelle Edwin Mike, shout out my friend ha. Ernesto Mirano Junior. Patay na po ba si Sara Lustay? Buhay naman. David Alin Mendoza. Harox, may paliwanag daw pala yung Pulse Asia. Kaya ganun ang survey nila. Kasi daw po, si Sayad pa lang ang nagpapahayag ng kandidato sa pagkapangulo pagkapangulo Pangulo sa 2018 at wala pang iba na nagpapahayag ng kandidatura. Hindi yun eh. Meron na sila. Hindi pa nga nagpapahayag si Atty. Rene Robredo. Tinatakot na nila na ito lang ang makukuha mo. Wala pa nga nagpapahayag pero nilalagyan na ng kalaban itong Police Asia, di ba? Nilagay na kalaban si Rizal Tibero, sila kung ano-ano. Talagang mga baliw eh. Sa totoo lang, ha? Kahit daw po wala pang payag si Mayor Leni Robredo, ay di gaanong malayo ang agwat niya kay Sayad. Kabahan daw si Sayad kapag nagdeklara ng kandidatura si Mayor Leni o kaya naman si Rapi Tulfo. At sigurado daw na biglang arangkada ang pagtaas sa survey nila. Mukhang may katwiran naman sila. Pero natatapalan pa din naman kayo ng pera. Pulse Asia. Ako, Police Asia tawag ko dyan eh. Joe Keano, shout out ha. Sa mental hospital ginawa ang survey ng mga PI na Pulse Asia. Larry, shout out. Running si Inday, pati pagkain pinagdududahan dahil pwede niyang
gawin, di ba ang paranoia is a symptom of drug dependence? Totoo. Wala na nga eh. Payat na, namayat na, buta na. Mukhang di natutulog eh. Lisa de la Cruz, shout out. Talagang magaling na judge si Robin. Kasi, dati pala siya judge ng GOAT talent. Oo, yan nga, diba? Tama ka dyan, Lisa. Oo, judge yan. Baliw ang putang ina. Panelo! Ina, oo. Magsimba ka, Panelo, ha? Si Brother Ludovico. Good morning, Karox, and to all warriors. Rodelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Talagang malaki ang sapak sa utak, basta didi shit. Sobra na nakakahiya na talaga pinagsasabi niya. Pati na si Sal Panelo, natatawa siya sa mga pinagsasabi ni Boy Sile. Kita naman ay bidang-bida siya sa buong madla sa kabubuhan niya. At salamat sa Diyos, inaalalayan po tayo ng mga nangyayari sa ating gobyerno. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayo lahat. God bless us all po. God bless Rodelia, ha. Mary Lebron, shout out. Elizabeth Iscareo, good morning, Sir Rox. Noon pa man, ibang klase si Sara na yan. Nakakadismaya talaga. Naging vice presidente pa, pero di naman ginagampanan ng kanyang tungkulin. At puro gala lang ang alam. Kawawang Pinoy. Totoo yan. Pero putang na, Elizabeth Iscareo, ang survey, putang na yan, oo. Survey na ito, hindi naiya ito mga, ay putang na, oo. Napapamura ka dyan sa survey na ginagawa ito mga hayop na to. Kakapal ng mukha eh. Sheila Jaser, katapusan na yata ng political career ni Caldero, Karox. Dakdak ng dakdak yung pala. Marami din siyang nanakaw. Palagay ko, bilyonary din yan, si Mr. 10K. Anong palagay? Talagang bilyonarya, super rich yan. Tantakin mo sa sige, puta, ilang bilyon ang puta. Ted, shout out. Hindi pwede yan sa akin, Karox, na may sariling catering si Sara Pliatos. Ano sa mga bituka nila, special? Sa bagay, iba yata ang mga bituka ng iba dyan sa Senado. Ang bituka nila, kahit bakal pag nilamon, natutunaw. Parang mukha nila, walang kasing tibay sa hiya. Isama nyo na si Kimo at magkapalit na Kaldero na may ibang klaseng asido sa sikmura. Totoo yan, Ted. Sam AJ, shout out, ha. Karox, taga Mindanao yan. Huwag na tayong magtaka, kawawa kayo kapag naging presidente Kawawa kayo kapag naging presidente yan. Si BBM takbo na ang pamilya sa USA. Yun ang problema doon. Malaya Mendoza, shout out. Dapat ngayon pa lang paalisin na sa bansa ang Duterte. Dapat. Kung ganito galaw nitong mga yung ombudsman katagal na sinampa si Pulong tsaka si Manscarpio, wala ring nangyayari. Inis na si Sentry. Tedo, hindi na ako magtataka, Roque, kung laging mataas ang trust rating ni Sara. Paano maraming kapwa niya magnanakaw ang sumusuporta? Mismo. Ted, ulit, yan din sabi niyo si Claire, una pa, bakit pa daw idadaan sa Blue Ribbon? Dapat daw, idiretso na sa ombudsman. Yun. Sam AJ ulit, Sa kababato kay BBM, bukol-bukol na ang mukha, pati yagbol may tama. Ibyang, shout out. Ted ulit, Kaya lang naman gustong-gusto ni Kimo na nakasuot ng robe sa Senado dahil habang abala daw ang ibang senador sa diskusyon, ay abala din ang isang kamay sa loob ng kanyang robe. Patay mali siya lang. Oo naman. Mukhang alam ko ibig sabihin. Kala Tibaya, shout out. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. JC Opo. Sabi ko na nga ba, Sir Rox, itong kadaldalan ni Cayetano, may katapusan. Investigasyon ng NBI tungkol sa ASEAN game noon, wala kasing preno itong bibig ni Cayetano. Masahol pa sa kapitbahay naming si Marites, daldal ng daldal. Tapos ngayon, iimbestigahan, bakit daw unahin ng tagig? Maingay ka kasi.
Ikaw mismo ang nagpapahamak sa sarili. Saka ang dramatista mong kapatid na si Pia, ayaw mong paawat eh. Di ayan ang gusto nyo, maingay ang pangalan nyo. Ayan, paiingayin lalo ng MBI kaso, nadadamay si Midaldea ba yun? Yung abogado ni Gong Di. Oh, dama yun. Eh, si Montulpo, maraming alam yan eh. Di ba? Friend Shelvin Sapeda, shout out. Anelisa Apolinar, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi niya, bumabati po na maganda at mapagpalang buhay po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, unahin po nating manawagan ng malupit sa aming magigiting at mititigas na mga sir ng Cavite. Ano po? Nasa kamay po nila ang anting-anting at mahiwagang bolang kristal na may kapangyarihan pong makita at gawin ko sino na po ang dapat line up na bibitayin. Ano po? Mga Sir Kulukotoy, ala John Lloyd at Mr. Blackjack. Wag po tayong wag magpapanis ng laway. Ano po? Sa katakot po na nakatambak dyan sa opisina ninyo na inaamag na at inuuod ng kaso. Ano mga sir? Tas eto pong ating isa pang Caviteñong pogi na matikas ala Kuratong Baliling, meron ding gustong sampahan ng kasong malupit na nagngangalang Kawatano Ermitanyo alias Taong Grasa. Mga sir, dapat po no joke po tayo. Ano po? Bilis-bilisan po natin ang mga pag-agwanta. Ano po? Parang katulad lang po nung nakasuhan yung inyong pogi na high-grade marijuana. Di ba sir? Simbilis ng kidlat, release, instant magic laya, walang kaso. Anong kaso-kaso dyan, ha? Ako ang nakaupo, kaya dapat lang walang kaso. Ganun din sana po kabilis, mga sir. Ang dapat nating kilos, ano po? Kaya tayo nababatikos ha? Di ba? Pagdating sa ibang mga kaso, sobrang malamya at papetik-petik, parang kinakalburo lang. Mag-iintay pang mahinog, pero hindi pa gusto. Sobrang daming paraan pag walang lagay. Mag-intay ka muna dyan. Parang ganun lang ang amoy ko, mga sir. Kaya para di naman po kami nadadamay, mga sir, patunayan po dapat natin sa kanila na hindi po tayo mga hari ng sablay. Ano po, bilis-bilisan po dapat ang pagsasampa ng mga kaso. Sayang naman po yung budget natin na nagmamantika lang po sa taguan. Sobra na pong nakakainip, daming nasa line up pero usad pagong. Parang nangangamoy tong pats. Parang ala pastillas lang. Oops, bato-bato sa langit ang tamaan po. Dapat nagagalit. Kaya kung ako po sa inyo, mga sir, mga hari po namin ng Cavite, patunayan po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po tayo sa anting-anting at budot naging sikat. Pagdating po sa kaso saan ka pa? Sample natin itong sample natin yung anak, walang kaabog-abog na na-release parang kidlat. Ayun di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out Abata na yan sa airport, parang namataan na. Kawatano nagmamadali sa immigration. Pag nakatakas pa yan, magiging takas republic na tayo. Ala ng lusot, bilyon-bilyon pala ang paratang sa flood at SEA Games. Kawawang Pilipinas. Kung napunta sa tama ang pondo, laking tulong sa mamayan. Tapos siya pa ang makapalang mukha, magsasabi anti-corruption daw. Kaya, hay, kawawang Pilipinas. So, to yan, Reynaldo. Jojo, tol, shout out Good day, tol, at subscribers. Tagulan na di pa natatapos ang impeachment. Tagulan, wala yan. Malaya Mendoza, shout out Mabuhay ka, Mr. Sa totoo lang. Totoo po na may krung-krung na siya. Sabi nga ni Sentry.
tagal ng baliw yan. Ang tsurang putang na yan. Ha? Malaya Mendoza ulit, oh. Totoo na di ka bilib-bilib ang resulta ng survey na yan. Nagtataka lang kami, bakit pag down si Sara yan, ilalabas nila survey nila, na top si Sara. Ganun noong panahon ni Digong nyo. Pag panay mura ni Digong sa Diyos at pulos kabastusan, ilalabas nila sa survey nila na napakataas ang trust rating ni Digong. Obvious na ba? Yun! Tama ka dyan, Malaya Mendoza. Habang winawalang yan ni Digong ang Pilipinas, panay ang pataas sa survey. Putang inang survey yan, oh. Mahiya kayo, matakot kayo sa Diyos, mga surveyor. 3J Show po nito. Nananahimik yung abogado ni Gong D. Si Milda Dea ba yun? Nadamay. Hala, ngayon pa lang, tiyak galit na kay Alan Peter Cayetano alias APC. 3J Show po ulit, oh. Xerox, ang lakas ng loob ni Kimo na sabihin, mga langaw lang daw nakatungtong sa kalabaw ang mga prosecutor na abogado. Xerox, mga abogado di Campanilla mga yan. Sila Atty. Kapunan, Luistro, saka yung waray na abogado, di ko matandaan pangalan yung nag-viral sa internet. Mga abogado ito, gumraduate ng magna cum laude, mga graduate with highest honor. Tapos isang Kimo lang ang sasabihin, mga langaw lang sila. Nakakawindang. May karapatan bang magsalita ng ganito ang isang ex-convict? Ni walang alam sa batas, hindi naman magiging senador, kundi nilakad ni Gong D. Tapos ngayon, napakataas ng lipad. Napakataas ng lipad. Paano nga, number 1 siya sa survey ng senatorial slate? Tang ina, oo. Diyos ko. Ha? 3J Show, alam mo, Sir Rox, ito si Kimo, siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya. Sa sobra din niya kadaldalan, magiging alaalan Peter Cayetano rin ito. Matatambakan ito ng kaso sooner but not later. Kagimbal-gimbal ang mga sinasabi against the prosecution ni katiting na talino at pinag-aralan ng mga abogadong ito. Wala si Kimo. Talagang tinangay na ng hangin ang ulo ng super yabang na si Kimo na ito. Kakagigil. Oo naman, maski tanga siya, nagnanumber 1 siya, di pinagmamalaki niya yun. Marilo Pabianak, shout out, ha. Brother Rele Asistio, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend. Marilo Pabian, oh. Nag-iisang naging BP ng Pilipinas, di na po ba tayo maninindigan at hahayaan ng makaupo pa? Makaupo pa yan, dapat magkaisa tayong lahat na malabanan ang puwersa ng kasamaan upang makamove on na tayo sa positibong kalagayan ng ating bayan, bawat isang Pilipino. Ang tanong po ni Atty. Ligutan, gustuhin ba natin na pamunuan ng isang kumakausap sa mamatay tao at nakita natin na abusado to the max? Hinihiling ng taong bayan ang magbayad ng makakain ng mga defense team niya. Ang kapal talaga, walang kahihiyan sa ating lahat. Totoo na, ay naku. Eddie Luna, my friend, shout out, ha. Hello, Karox, magandang araw sa inyo dyan. O nga, John Dimango, my friend, shout out, ha. Hello, Karox, magandang araw sa inyo dyan. O nga, Karox, kawalang iyaan niyang survey na yan. Puro panluloko ng mga butante yung nagsusurvey na yan. Pikit matang ginagawa nila kahit puro kasinungalingan. Ang totoo niyan, ginagawa nila yan dahil sa ibinabayad na kanila. Naku, Karox, dyan galit na galit si Kaper Silapid sa mga kasinungalingan survey. Kaya nga sabi ni Kapersi, mga hinduropot, nakakamiss si Kapersi. Salamat, Karox. Andyan lang yan. Pinanunood niya yung nangyayari. Kapersi, haba, multuhin mo nga itong mga putang na senador na to, mga walang yan to. Dilo na ulit, oh. Karox, kumpleto na yung gusto kong ipadala sa'yo. Ang problema ko lang, kailangan ko tamang address mo para sa magdadala. Kaya lang, Karox, huwag mo nang banggitin sa vlog mo ang address mo. Alam mo naman, nagkalat ang halimaw ngayon dyan sa Pinas at mga scammer. Sana kung ma-send mo na lang sa messenger.
Hindi kasi ako nakakapasok sa messenger mo. Bakit? Mag-friend request ka lang, pasok na eh. Ba't sila 3JC Hope? Oh, gusto mo pa door to door na lang kasi pagbukasyon ko next year pa plano ko, mga March. Kaya gusto ko padala ko na lang sa'yo, huwag mo banggitin address mo sa vlog. Kailangan ingat tayo sa mga halimaw. Subukan mo na lang, Karox. Messenger send address to. Salamat, Karox. Salamat, friend. Oo. Tignan ko pa paano, ba't messenger ko, ba't hindi ka makapasok sa messenger ko? Kasi, mister sa totoo lang to eh. Mister sa totoo lang to. O, pag nag-friend request ka, yan sila, friend Shervin Sapeta, o mga, nakakapag-usap kami yan. Nakakapag ano pa nga kami, nakakapag video call pa kami. Di luna ulit to. Kasi Karox, gustong itanim ni Sayad sa isip ng mga Pilipino na siya ang paborito at gusto ng mga tao. Pero kawalang yaan yan ni niya Sayad. Ni Nasayad at namumuno sa pag-survey. Gusto na namang makapangbudol sa boto ng mga Pilipino, ang mga halimaw. Pag yan si Sayad nasunod ang gusto niya sa 2028, wala na. Patay na. At wala ng pag-asa ang Pilipinas. At wala nang mangyayari pa eleksyon. At mataas na posisyon. Salamat ulit sa iyo, Karox. Salamat, my friend. Emanis Kalananak, shout out Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Hanggang bukas po muli, mga boss. Mission accomplished na po tayo. Ay, Lord. Oy, si Panelo. Ipagdasal nyo. Tanginang Panelo to. Good night. God bless. Oh, masaya tayo. Marami tayong naging topic, di ba?